Kaagad na napatayo si Alex mula sa pagkakaupo nang lumapit ang isang pulis at sabihing malaya na sila ng kaibigan niyang si Pablo. Pagkalabas sa kulungan, sinalubong siya ng isang abogado at sinabing ang kanyang ama ang nag-utos na piyansahan sila. Hindi pinansin ni Alex ang lalaki. Dinaanan niya lang na parang wala siyang nakita at narinig. Ayos ah. Mahal na mahal ka talaga ng airpot mo, tol. Wala pang kalahating araw, nagpapunta ka agad ng abogado para aregluhin ang kaso mo. Mahal, ang sabihin mo, ayaw niya lang na madungisan ang pangalan niya. Yun lang naman ang mahalaga sa kanya eh. Pangalan at pera. Laki talaga ng galit mo sa airpot mo, Chong. Pero naiintindihan naman kita eh. Siya na lang ang meron ka, pero lagi pang wala. Kung ako siguro nasa kalagayan mo, naku po, baka lulong na ako sa kung ano-anong bisyo. Bakit? Sa palagay mo ba hindi ka pa balulong sa lagay mo na yan? Hoy, mukha lang akong addict no, pero matino to. Biro lang, Pablo. Alam ko namang siraulo ka lang minsan pero mabait kang tao. Oo, parang ikaw. Kaya nga magkasundo tayong dalawa eh. Huminto si Alex sa paglalakad at lumingon kay Pablo. Sinipat niya ang ilang pasa at galos nito sa katawan. Ayos ka lang ba, Chong? Gusto mo bang dumaan muna tayo sa ospital? Ospital? Ano ba yun, joke? Parang galos lang sa ospital kagad. Ayos lang ako, Chong. Ako pa ba? Walang-wala to kumpara sa mga naranasan natin noong nakaraan. Dahil sa sinabing ni Pablo, muling bumalik sa alaala ni Alex ang gulong kinasangkutan nilang dalawa. Ilang linggo pa lamang ang nakakaraan. Halos hindi na sila makalakad dahil sa rami ng sugat at pasa na natamo nila sa katawan ng araw na yon. Sa bagay, Chong, tama ka. Akala ko nga, katapusan ko na nun eh. Yun din nga ang akala ko eh. Buti na lang nagawa pa natin makalabas ng boy dun sa hideout nila. Salamat pala. Dahil hindi mo ako iniwan ng araw na yon. Kahit 12 sila at 2 lang tayo. Tibay mo, Chong. Pabira ka, oo. Bakit ko naman gagawin na iwan ka? Kahit ikaw ang kusad dumayaron para maghanap ng gulo, hindi pa rin kita pwedeng pabayaan. Hindi ko naman gagawin yun kung hindi nila ako tinawag na papasboy at malakas lang ang loob dahil sa negosyante ang papa ko eh. Kaya bilib ako sa'yo eh. Ang tapang mong tao. Pero sana sa susunod, Chong, huwag basta-basta susugod. Buntik na tayo ron ah. Buti na lang, masamang damo tayo. Magsasalita pa sana si Alex, pero naudlot yun nang lapitan siya ng abogado at may ibinulong. Ayon dito, ay hinihintay umano siya ng kanyang tatay sa kanilang bahay. Lihim na nagtaka si Alex. Isang malaking himala na nagkaroon ng oras ang ama para paglaanan siya ng atensyon. Sa rami ng gulong kanyang kinasangkutan, ni minsan, hindi man lang siya kinumusta nito. Sige na, umuwi ka na muna. Baka importante sasabihin sa'yo ng airpot mo. At isa pa, yun naman ang gusto mo, di ba? Ang bigyan kanya ng atensyon. Sige na, Chong. Kita na tayo ulit bukas. Hinintay muna ni Alex na tuluyang mawala sa kanyang paningin si Pablo bago siya sumakay sa kotseng naghihintay sa kanya. Sa loob ng sasakyan, sinubukang tanungin ni Alex ang katabing abogado kung bakit siya gustong makausap ng kanyang tatay. Subalit wala siyang natanggap na sagot. Hindi na muling nagsalita pa si Alex. Sa halip, hinintay niya na lang na makarating sila sa kanilang destinasyon. Pagbaba pa lang ni Alex sa kotse, nakita niya na kagad ang ama na nakatayo sa pintuan at nakapaloob ang mga kamay sa bulsa ng suot nitong slacks. Biglang nakaramdam ng pananabik si Alex. Masyadong abala ang ama sa trabaho, kaya madalas nawala sa kanilang bahay. Kaagad na naglaho ang pananabik na kanyang nararamdaman nang maaninag niya ang galit sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya.
Binalingan ni Alex ang abogadong kalalabas lang din ng sasakyan. Ayos din tong amo mo no? Parang naglaan lang yata ng oras sa akin para pagalitan ako eh. Sana sinabi mo na kagad kanina para hindi na ako sumama pa rito. Humingi ng paumanhin ang abogado kay Alex at sinabing ginagawa lang umano nito ang trabaho. Hindi na lang umimik si Alex. Nilampasan niya ang lalaki at naglakad siya palapit sa kinaroroonan ng kanyang ama. Paglapit na paglapit, laking gulat niya nang bigla siyang nakatanggap ng suntok mula rito. Dahil hindi niya yun inaasahan, nawalan siya ng balanse at napaupo sa tiles na sahig. Kaagad na umagos ang dugo mula sa ilong niya na siyang napuruan sa suntok ng ama. Hindi pa nakontento, hinawakan siya nito sa kwelyo. Matagal na kitang pinagpapasensyahan, pero sumusobra ka na. Wala ka bang ibang gustong gawin sa buhay mo? Kung hindi makipagbasag ulo, away dito, away doon. Yan ba gusto mo? Hinawi ni Alex ang kamay ng ama na nakahawak sa kanyang damit at galit siyang tumingin dito. Ano niyo sa buhay na gusto ko? Wala ka namang pakialam sa akin eh. Di ba? Walang ibang mahalaga sa'yo kung di ang pangalan ng trabaho mo. Kaya nga palagi kang wala rito sa bahay eh. Aba, at marunong ka na sumagot ngayon ha? Sige, gawin mo! Suntukin mo ulit ako! Sa tingin mo ba, isa ka ng ulirang ama dahil sa ginagawa mo ngayon? Mas lalo mo lang pinapatunayan sa akin na wala kang kwentang ama! Naudlot ang gagawin sana nitong pagsuntok sa kanya dahil sa sinabi niyang yun. Sa halip na sa mukha niya, sa dingding dumapo ang kamao nito. Kaya ka ba nagkakaganyan? Dahil sa tingin mo, ay wala akong kwentang ama? Hindi mo ba naiisip na ginagawa ko ang lahat ng ito para sa'yo? Dahil ayokong dumating yung araw na kapag wala na ako, wala akong maiiwan na kahit ano sa'yo. Ginagawa ko ang lahat para mabigyan ka ng magandang buhay. Pero ano itong ginagawa mo? Ikaw mismo naglulugmok sa sarili mo. At sabihin mo, kaya hindi mo magawang manatili rito sa bahay dahil ayaw mo akong makita. Dahil para sa'yo, ako ang pumatay kay mama. Hindi totoo yan. Ni minsan hindi ko inisip yun. Kahit nasa trabaho ko, wala akong ibang iniisip kundi ang kalagayan mo. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit sa akin na makita ka nagkakaganyan? Hindi ako naniniwala sa'yo. Walang ibang importante sa'yo kundi ang pera. Kung hindi ka importante sa akin, bakit ako nag-aaksaya ng pera para palayain ka sa tuwing nakukulong ka? Kung wala akong pakialam sa'yo, sana hinayaan ko na lang na tuluyang ka mapariwara ng landas. Tama na. Ayoko na marinig ang mga kasinungalingan mo. Alam ko naman na kaya mo lang ginagawa yon dahil ayaw mo madungisan ang pinakaiingat-ingatan mong pangalan. Dahil kung totoong mahalaga ako sa'yo, bakit palagi kang wala sa tuwing kailangan kita? Bakit kailangan ko pang ilagay ko muna ang sarili ko sa panganib para lang maramdaman ko na may tatay naman pala ako? Habang nagsasalita, ay hindi na napigilan pa ni Alex ang maging emosyonal. Kay tagal niya nang gustong ilabas ang lahat ng sama ng loob sa kanyang ama. At ngayong nangyayari na, pakiramdam niya ay para siyang bulkang sumabog dahil sa samot-saring emosyon na nararamdaman. Hindi tayo nagkakaintindihan, anak. Ang mabuti pa siguro ay magpalamig ka na muna ng ulo. Bukas na bukas din, ipapatid kita sa lola mo sa probinsya. Mag-usap na lang ulit tayo kapag pareho na tayong kalmado. Papayag po akong pumunta ron, hindi dahil sa gusto kitang sundin, kundi dahil ayaw na ulit kitang makita. At alam ko rin naman na yun ang gusto mo mangyari. Kaya gusto mo akong paalisin dito. Pagkasabi nun, ay tumalikod na si Alex at tinahak ang direksyon papunta sa kanyang silid. Ramdam niyang nakasunod sa kanya ang tingin ng kanyang ama, pero hindi na siya nag-abalang lumingon pa. Pagkapasok niya sa silid, ibinalibag niya pasara ang pinto at pinagsusuntok ang dingding ng kanyang kwarto. Tumigil lamang siya nang dumudugo na ang kanyang mga kamao.
Pumasok siya sa banyo at tinignan ang sarili sa salamin. Partikular sa ilong niyang patuloy pa rin ang pagdurugo. Habang pinupunasan ang dugo, ay bumalik sa isip niya ang nangyari. Hindi niya lubos maisip na nagawa siyang saktan ng sariling ama. Buong buhay niya, wala siyang ibang ginusto kung hindi ang mabigyan siya nito ng oras at atensyon. Ang kakulangan nitong yun ang nag-udyok sa kanya para magrebelde at maging basagulero. Ang akala niya kasi, bigla nitong mapagtatanto ang halaga niya sa oras na ilayo niya ang loob dito. Pero nagkamali siya. Sanggol pa lang siya nang mawala ang kanyang nanay. Ayon sa yaya na nagpalaki sa kanya, namatay umano ang kanyang nanay sa panganganak sa kanya. Habang lumalaki siya, naisip niyang siya ang sinisisi ng kanyang tatay sa nangyari, kaya hindi man lang siya nito magawang paglaanan ng oras. Lumakit nagkaisip siya na tanging yaya ang nasa kanyang tabi. Pakiramdam niya tuloy, hindi lang ilaw ng tahanan ang nawala sa buhay niya, kundi pati na rin ang sanay haligi na siyang pwede niyang masandalan sa lahat ng oras. Kinabukasan, alas 7 pa lang ng umaga, ay abala na si Alex sa pagkakarga ng mga dadalhin niyang mga gamit. Hindi niya alam kung babalik pa siya, kaya sinadya niyang magdala ng maraming damit. Pagsapit ng alas 9 ng umaga, ay tinatahak na nila ang kahabaan ng kalsada. Ayon sa driver, aabuti ng 8 hanggang 9 na oras ang biyahe nila, kaya nagpasya muna siyang umidlip. Naging mabilis ang pagtakbo ng mga oras. Namalaya na lang ni Alex na tinatahak na nila ang kalsada kung saan pawang tanim na palay ang makikita sa magkabilaang gilid. Binuksan ni Alex ang bintana at sumalubong sa kanya ang malamig at sariwang hangin. Napapikit siya at ninamnam ang pagdampi nun sa kanyang balat. Saka lang siya dumilat nang sabihin sa kanya ng driver na nakarating na sila. Isinara niya ang bintana ng kotse at bumaba. Inilibot ni Alex ang tingin sa buong paligid. Nasa loob sila ng malawak na bakuran na merong ilang puno ng mangga na napapalibutan ng kahoy na bakod. Amoy na amoy niya ang usok na galing sa mga tuyong dahon na nasusunog mula sa isang tabi. Tumuon ang atensyon niya sa isang bahay na yari sa pawid ang bubong at kawayan naman ang dingding. Mula roon, isang matandang babae ang lumabas, ang kanyang lola, Milagros. Bagamat bata pa siya nang minsang dumalaw ang kanyang lola noon sa bahay nila, hindi niya na nakalimutan ang mukha nito. Abay, ikaw na ba yan, Alex? Ang laki-laki mo na pala, Apo. Opo, Lola. Mano po? Pagkatapos niyang magbigay galang, ay hinawakan ng kanyang lola ang magkabilaan niyang pisngi at saka siya pinupog ng halik sa muka. Naiilang man, hinayaan niya lang ang matanda. Liit-liit mo pa huli kitang nakita. Ngayon binatang-binata ka na, Apo. Oo nga po eh. 5 taon pa lang po yata ako nung nagpunta po kayo sa amin. Ang bilis talaga ng panahon. Kasi susunod mo balik dito may anak ka na. Dahil hindi alam ang isasagot, napakamot na lang sa ulo ang binata. O siya, sige na. Alam kong pagod ka sa biyahe. Pumasok ka na muna at nang makapagpahinga ka. Maglalakad na sana papasok sa kubo si Alex, subalit natigilan siya nang may narinig siyang lagabog mula sa likod ng sasakyan. Lumapit siya roon at binuksan yun. Akala niya may dagalang na nakapasok, subalit laking gulat niya nang makita roon si Pablo. Surprise! Sino ka, ha? Magnanakaw ka bang matabang bata ka? Bago pa napigilan ni Alex, pinagpapalunan ng kanyang lola Milagros si Pablo gamit ang isang sanga ng kahoy. Hindi po, Lola! Aray! Tama na po! Hindi po ako magnanakaw! Hindi magkandamayaw si Pablo sa pagsangga sa sangang pinagpapalo sa kanya ng matandang babae. Sino ka? Anong ginagawa mo riyan? Aray, sakit!
Ako po si Pablo. Kaibigan po ko ng apo nyo. Nagtatanong ang mga mata na tumingin si Lola Milagros kay Alex. Sunod-sunod naman siyang tumango bilang sagot. Dahil doon, huminto ang kanyang lola sa pagpalo kay Pablo. Abay, pasensya ka na, iho. Bakit naman kasi diyan ka sumakay? Akala ko tuloy isa kang kawatan. Ilang taon na po ba kayo, Lola? Ang sakit po niyong manghampas Daig niyo ba po yung mga siga na nakaaway ko Aray, nabali yata ang buto ko sa kamay. Hindi mapigilang matawa si Alex dahil sa sinabing yun ng kanyang kaibigan. Pasensya ka na talaga, iho. O siya, maiwan ko na muna kayo at maghahanda lamang ako ng merienda. Nang maiwan silang dalawa, ay tinignan niya si Pablo. Ano ba kasing ginagawa mo doon sa likod ng sasakyan? Paano ka nakapasok doon? Tulungan mo muna kaya akong makatayo bago ka magtanong. Ang sakit na ka ng katawan ko Bugbog na nga ako sa biyahe nabugbog pa ako ng lola mo. Double kill yun Sa kanya kaya ata nagmana Sa halip na sundin ang sinabi ng kaibigan, muli niyang isinara ang takip ng pinagtataguan ni Pablo, dahilan para magsisisigaw ang kaibigan niya. Ngunit muli niya yung binuksan makalipas lang ang ilang segundo. O ano ka ngayon? Nakaya mong pumasok dyan mag-isa, kaya dapat kaya mo ring lumabas mag-isa. O sige na, bibilang ako ng 3. 1! Nagkukumahog na kumilos si Pablo para makalabas. Pinigilan ni Alex ang wag matawa nang mauntog ang ulo nito. Alam mo ikaw, Alex? At sama mong kaibigan. Pinapanood mo lang ako nahihirapan Sino ba kasing sinabi na sumama ka? At isa pa, bakit kinakailangan mo pa magtago? Pwede mo namang sabihin sa akin kung gusto mo sumama Nahiya ako magsabi Nakita ko kasi kanina na ang seryoso ng mukha mo habang naghahakot. Para kang tigre na naghihintay na may malapa. Kung ganon, ibig mo sabihin wala kang dalang kahit na anong gamit? Anong isusuot mo habang nandito ka? May pera ka ba dala? Paano ang pagkain mo? Problema ba yun? Di ikaw na ang bahala sa akin. Total, nandito na ako sa probinsya nyo. Bisita mo ako dito. Mukha mo. Bisita ka riyan. Baka bisita ka mo. Ito naman hindi mabiro. Gawin mo na lang akong poging chaperon mo. Ayos lang sa akin yun. O yan Total, sa'yo na rin mismo nang galing yan. Ikaw na ang bahala magpasok ng mga gamit ko sa loob. Kaya mo yan, tol. O paano? Mauna na ako. Tinapik niya muna sa balikat si Pablo bago siya naglakad palayo. Ang bihira, sineryoso nga. Talagang gagawin mo akong alila? Para kang di kaibigan Umanda ka sa akin pagbalik natin sa syudad. Natawa na lang si Alex sa sinabing yun ni Pablo. Ganon sila magbiruan na magkaibigan. Boss, saan ko po ilalagay itong mga bagahe niyo, boss? Tanong sa kanya ni Pablo habang bitbit ang 2 maleta. Hawakan mo na muna. Hindi ko pa alam kung saan mo pwedeng ilagay ang mga yan Pabiro niyang sagot sa kaibigan. Kung ihagis ko na lang kaya sa itong mga to. At saka bakit ang dami? Grabe 5 maleta talaga? Wala ka na bang balak bumalik? Wala na. Bakit? Nagsisisi ka ba dahil sumama ka? Hindi Kahit ilang taon pa tayo rito, ayos lang sa akin. Ang ganda nga rito At isa pa. Lumapit sa kanya si Pablo at bumulong. Ayon sa kaibigan, para raw silang artista dahil may mga tao sa labas na gusto silang makita. Nang marinig ang sinabi nitong yun, tumayo si Alex at tumingin sa labas. May mangilan-ngilan ngang mga tao ang nakikiisyoso sa kanilang pagdating. O talagang dami mong alam. Sige na, tapusin mo na yung ginagawa mo. Ginagawa mo akong tau-tauhan sa paningin nila. Baka isipin nila, amo talaga kita Huwag ka na magreklamo. Ikaw naman na nagsabi sa akin na pwede kitang gawin chaperon, di ba? Naputol ang pag-uusap nilang dalawa nang dumating ang kanyang Lola Milagros. May dala ang matanda na isang plato na may lamang nilagang kamote. O heto na mga iho. Magmerienda na muna kayo 2. Pasensya na't ito lang ang meron. Hindi kasi uso rito sa probinsya ang masasarap na pagkain na meron sa syudad.
Ayos lang po, Lola. Sawa na rin naman na po kami sa pagkain gawa sa kung ano-anong makina eh. Sa akin po walang problema. Sanay po ako sa mga ganyang pagkain. Mabuti naman kung ganon. O siya, kain na habang mainit pa. Masarap ito sa kape. Teka, ipagtitimpla ko kayo. Muling nagtungo sa kusina si Lola Milagros at nang bumalik ay iniabot nito sa kanila ang 2 tasa na may lamang kapeng barako. Kaagad na tinanggap ni Alex ang kape at pagkatapos ay dumampot siya ng nilagang kamote. Nagustuhan niya ang manamis-namis nitong lasa kaya muli siyang kumuha. Sarap na sarap siya sa pagkain nang biglang tumawa si Pablo. Pambihira. Tignan mo tong isang to. Ano nakakatawa? Ikaw, halata ngayon ka lang nakakain ng nilagang kamote, Chong. Pati balat kinain mo eh. Hindi ba dapat kakainin ng balat? Masarap naman ah. Pwede naman, pero kadalasan talaga sa mga kumakain ng ganyan, binabalatan pa nila. Pwede naman pala eh. Bakit mo ako tinatawanan? Halata nga kasi na ngayon ka lang nakatikim ng ganyan. Basta ka nalang subo na subo. Paano kung may uod na pala yun nakain mo? Uod? Bakit di mo agad sinabi? Pakiramdam ni Alex ng mga sandaling yon ay parang gustong bumaliktad ng kanyang sikmura. Lumapit sa kanila si Lola Milagros at sumingit sa kanilang pag-uusap. Hindi mo kailangan magdiri kung sakali bang may uod ang nakain mo, apo. Malinis naman ang uod ng mga gulay at prutas. Pero Lola, uod pa rin po yun. Sagot ni Pablo sa matanda. Biglang pinukpok ng kanyang lola si Pablo sa ulo gamit ang hawak nitong pangkamot ng likod. Aray ko naman, Lola. Kailangan talaga mamukpok. Huwag mong pansinin na sinasabi nitong kaibigan mo, apo. Sige lang, kumain ka lang dyan. Muling dumampot ng kamote si Alex, pero sa pagkakataon na yon ay binalatan na niya muna at hinati sa 2 para makita kung may uod sa loob o wala. Tama ang sinabi ng kanyang lola. Masarap ngang ipares sa kape ang nilagang kamote. Hindi niya namalayan na halos siya na pala ang umubos sa pagkain na nasa pinggan. Nagustuhan niya rin ang lasa ng kape na ayon sa kanyang lola, gawa umano yon sa sinunog na bigas. Kinagabihan, naging mailap ang antok kay Alex. 12:00 na ng gabi at tahimik na ang buong paligid. Subalit gising pa rin siya at pabali-baliktad sa kanyang kinahihigaan. Sa kanyang tabi, naroon ang naghihilik na si Pablo. Bumangon siya at dumungaw sa bintana. Hating gabi na, subalit maliwanag pa rin ang buong paligid dahil bilog na bilog ang buwan. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, may naispatan siyang kung ano mula sa hindi kalayuan. Nung una, inakala niyang namamalikmata lamang siya. Subalit nang makita niya yung gumalaw at sumuot papunta sa gubat, doon niya natiyak na figura ng isang tao ang kanyang nakita. Bagamat nagtataka, hindi niya na yun binigyan pa ng halaga. Naisip niyang baka isa lamang yung residente sa lugar at lumabas lang para magpahangin. Pasado 1:00 na ng madaling araw nang makaramdam ng antok si Alex. Isinara na niya ang bintana at muling bumalik sa pagkakahiga. Makalipas lamang ang ilang segundo, ay tuluyan na siyang nilamon ng antok. Kinabukasan, nagising si Alex dahil sa ingay na naririnig niya mula sa labas. Pagsilip niya sa bintana, bumungad sa kanya ang nagkakagulong mga tao. Pagtingin niya sa kanyang tabi, napansin niyang wala na roon ang kaibigang si Pablo. Hinanap niya ang kaibigan at nakita niya itong nakikiusyoso na sa labas. Dumampot siya ng maliit na bato at binato ang likod nito. Nang lumingon sa direksyon niya si Pablo, sinenyasan niya ang kaibigan na lumapit. "Tong, anong meron? Bakit nagkakagulo sila?" May 5 katawan na natagpo ang patay. "Ha? Aba, ano nangyari? Ano raw kinamatay, Chong? Nahuli ba ang pumatay?" Hindi pa. Wala raw silang ideya kung sino ang gumawa. Kawawang mga manok. Manok? Oo, yung 5 pinatay.
Biglang binatukan ni Alex si Pablo. Aray ko naman! Kumakabato ka naman, oh! Aray ang kate! Sira ulo ka kasi magkwento eh. Akala ko naman 5 tao. Manok lang naman pala. Manok nga! Wala naman ako sinabing tao ah! May narinig ka ba? Eh hindi mo naman sinabi kaagad na manok pala eh. Anong gusto mong isipin ko? Ang bira talaga tong taong to, oo. Diyan ka na nga! Bumalik si Alex sa loob ng bahay at hinanap ang kanyang Lola Milagros. Mas mabuti pa siguro kung ang matanda na lang ang uusisain niya. Dumiretso si Alex sa kwarto ng kanyang lola at naabutan niyang abala ang matanda sa pagbuburda. May kailangan ka ba, Apo? Narinig niyo na po ba yung nangyari, Lola Milagros? Oo, Apo. Bakit? Wala po. Nagtataka lang po ako. Bakit kailangan patayin sa halip na nakawin? Yun na nga rin ang ipinagtataka ko, Apo. Mukhang dugo lang ang habol na salarin at hindi ang mismong manok. Napakunot ang noo ni Alex dahil sa kanyang narinig na sinabi ng kanyang Lola Milagros. Bakit po dugo? Ang weird naman po nun. Ito po ba ang unang beses na nangyari po ang ganito? Hindi, Apo. Ilang beses na nitong buwan. Kung hindi manok, kalabaw o baka ang pinapatay. May hinala po ba kayo kung sino po may gawa? Wala pa, Apo. Pero baka nga taba sila. Baka isang tao na may inggit sa katawan ang nasa likod ng lahat ng ito. Sana po mahuli na po kung sino man po ang salarin. Nakakabahala rin po. Baka po kasi sa susunod, hindi na hayop ang biktimahin niya. Sana nga, Apo. Ipagdasal natin na sana mahuli na ang may sala. Magsasalita pa sanang muli si Alex. Subalit naudlot yon dahil may narinig siyang bulahaw ng isang bata mula sa labas. Akmang sisilip sana siya sa bintana pero pinigilan siya ng kanyang lola. Mabuti pang magbingi-bingihan ka at magbulag-bulagang ka na lang, Apo. May sa demonyong ugali niyang si Benji. Walang sinasanto. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Sino po yung batang umiiyak? Si Dodoy, pamangkin ni Benji. Baka binubugbog na naman ng tiyuhin kaya umiiyak. Na naman? Ibig sabihin palagi po siyang binubugbog? Sabi ko nga, Apo, may sa demonyong ugali ng Benji na yon. Kapag natalo sa sabong o kahit na anong sugal, kay Dodoy niya ibinubunton ang galit niya. Naaawa kami sa bata pero wala kami magawa. Ilan niya nga sa mga kababaryo natin na nagtangkang umawat kapag sinasaktan niya si Dodoy. Pero pagbabanta lang ang natatanggap nila. Dahil sa narinig, tumayo si Alex at tinungo ang pinto. Tinangka siyang pigilan ng kanyang lola, subalit hindi siya nakinig. Lumabas siya ng bakuran at tinahak ang direksyon kung saan nanggagaling ang malakas na iyak at pagmamakaawa ng batang si Dodoy. Nang makarating sa mismong tapat ng bahay, bigla niyang sinipa ang pinto. Doon tumambad sa kanya ang kalunos-lunos na itsura ni Dodoy habang walang tigil na hinahambalos gamit ang isang kawayan na patpat. Tinanong siya ng tiyuhin ng bata kung sino siya pero hindi niya pinansin ang sinabi nito. Tuloy-tuloy siyang naglakad palapit at walang sabi-sabing binigyan ng suntok ang mukha ng lalaki. Hindi pa siya nakontento. Umikot siya at nagpakawala ng malakas na sipa sa dibdib nito. Tumalsik ang lalaki at tumagos sa pawid na dingding. Nang bumagsak ang lalaki sa lupa, pinaibabawan niya ito at pinagsusuntok sa mukha. Wala sana siyang balak tumigil kung hindi lang siya inawat ng kaibigang si Pablo. Tol! Tol, tama na! Tama na, Tol! Baka mapatay mo siya, Tol! Naimasmasan lang si Alex nang muli niyang makita ang itsura ng bata. Lumapit siya rito at inilihad ang isa niyang kamay. Tumingin lang sa kanya si Dodoy at pagkatapos ay tumingin sa direksyon ng lalaki na ngayon ay tumatakbo na papalayo. Huwag ka matakot, bata. Hindi ka niya na masasaktan simula ngayon. Sa gulat ni Alex, bigla siyang niyakap ng bata. Ramdam niya ang nanginginig nitong katawan. Marami pong salamat. Marami pong salamat.
Paglabas ni Alex kasama si Dodoy, ay sa kanila tumuon ang atensyon ng mga taong naroon na nakikiusyoso. Ang iba ay natutuwa sa ginawa niya, subalit may ilan din namang hindi. Ayon kasi sa kanila, baka pati sila ay madamay kapag naghiganti si Benji. Hindi pinansin ni Alex ang bulong-bulungan. Hinawakan niya si Dodoy at isinama pauwi. Pagdating sa kanilang bahay, kaagad silang sinalubong ng kanyang Lola Milagros. Lola, ikaw na po ang bala sa mga sugat niya. Sige, Apo. Lilinisin lang naman at pagkatapos ay tatapalan ang halamang gamot. Ang buong akala ni Alex ay tanging sa braso, binti at mukha lang ang sugat na meron ang bata. Subalit nang maghubad ng damit si Dodoy, tumambad sa kanyang paningin ang likod, tiyan at dibdib nito na puno rin ng sugat at peklat. Kaagad na umiwas ng tingin si Alex dahil hindi niya kayang tingnan ng matagal ang kaawa-awa nitong itsura. Hindi na iwasang ikumpara ni Alex ang sarili kay Dodoy. Naisip niyang maswerte pa rin talaga siya dahil hindi niya naranasan ang pinagdaanan nito. Kinagabihan, habang nagpapahangin sa bakuran kasama si Pablo, ay lumapit sa kanila si Dodoy. Oh, bakit gising ka pa? Matulog ka na. Masama sa bata nagpupuyat. Gusto ko lang po ulit magpasalamat sa ginawa niyong pagliligtas sa akin kanina, Kuya Pogi. Maraming salamat po. Wala yon. Ginawa ko lang kung ano ang dapat. Sige na. Pumasok ka na sa loob. Sige po. Salamat po ulit. Ngiti lang ang naging tugon ni Alex sa sinabing yun ni Dodoy. Nang maglakad palayo ang bata, ay inihatid niya ito ng tingin. Tumuon lang ang atensyon niya kay Pablo nang tuluyang makapasok sa bahay si Dodoy. Ang sarap pala sa pakiramdam na makatulong sa kapwa, Chong. Ang galing ng ginawa mo kanina, Chong. Ang kaso, nasobrahan ka sa angas. Muntik mo pang mapatay yung tao eh. Dapat nga hindi mo ko inawat para napatay ko na ang hayop na yun Kalalaking tao bata ang pinapatulan. Kung hindi lang ako inutusan ni Lola na awatin ka, hahayaan kitang gawing punching bag ang pagbumuka ng lalaking yun Kung wala nga lang sana mga nanonood, naku po, baka hinawakan ko pa yun para mabugbog mo ng gusto. Alam ko naman, Chong, na yun ang gagawin mo. Kilala na kita. Baka nga tumulong ka pa mambugbog kung sakali. Natawa nga ako sa'yo kanina Inaawat mo ako pero pasimple mong sinisipa yung lalaki. Napansin mo pala yun? Alam mo, ngayon lang ako may nabugbog na wala akong nararamdaman na kahit na anong pagsisisi. Masaya pa nga ako sa ginawa ko Ang sarap sa pakiramdam, Chong. Anong plano mo kapag binalikan ka ng Benji na yun? Narinig mo naman ang sinabi ng ilan sa mga taga rito. Tsak na hindi daw yung titigil hanggat hindi nakakaganti. Kapag ginawa niya yon, may dahilan na ako para tapusin siya. Wala na makakapigil sa akin. Hindi ka ba natatakot na baka idamay niya ang lola mo? Chong, hindi mangyayari yon. Magagawa niya lang siguro yan kapag wala ako rito. Tungkol pala riyan, Chong. Hanggang kailan tayo rito? Di ko alam Basta sa ngayon, ayoko munang umuwi. At isa pa, hindi ako pwedeng basta umalis na lang pagkatapos ng nangyari. Baka nga, balikan ng Benji na yun si Lola at si Dodoy kapag wala na ako. Dapat tsaking ko munang hindi na siya babalik bago ko umalis. Anong balak mong gawin ngayon? Kapag nakita ko ulit siya, susubukan ko siyang kausapin na maayos. Kung pera lang ang mahalaga sa kanya, bibigyan ko siya ng sapat na halaga para hindi niya galawin si Lola at si Dodoy. Maganda na naisip mo solusyon, Chong. Mukha nga madadaan sa pera ang lalaking yun. Teka, bakit mo nga pala natanong kung kailan ako babalik? Bakit, naiinip ka na ba kagad, ha? Nabuburyong ka na? Kung gusto mo nang bumalik, pwede ka naman mauna Hindi naman sa ganon, Chong. Kau naman nagtatanong lang naman ako Alam ko naman kasi na hindi ka sanay sa ganitong lugar at pamumuhay. Oo, tama ka. Hindi nga. Pero kumpara naman sa bahay na wala akong ibang kasama kundi kasambay at driver, mas gusto ko na lang dito. Alam mo, Tol, minsan hindi na kita maintindihan. Ano bang ayaw mo sa buhay mo? Ibig ko sabihin, ang ganda-ganda kasi ng buhay mo
Mayaman kayo at hindi mo na kailangan magbanat ng buto para mabuhay. Pero bakit hindi ka masaya? Kung ako siguro nasa kalagayan mo, baka araw-araw ako nagwawaldas ng pera sa halip na makipagbasag ulo sa kung saan-saan. Nasasabi mo lang yan, Chong, kasi hindi ikaw ang nakakaranas ng sitwasyon ko. May mga bagay na higit na mahalaga kaysa sa pera. Sa amin mahihirap, Chong. Walang ibang mahalaga kundi ang kumita ng pera. Naiintindihan ko naman ang kahalagahan ng pera sa buhay ng tao, pare. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit may mga magulang na kayang baliwalain ang anak nila dahil lang sa pera? Ang mama ko, kaya siya pumunta ng ibang bansa para matustusan ang pangangailangan namin magkakapatid. Baka ganun din ang papa mo. Baka kaya siya laging nakasubsob sa trabaho para maibigay niya ang lahat ng gusto mo. Yan nga ang sabi niya sa akin, pero hindi ako naniniwala doon. Simula ng bata pa ako, ganun na siya eh. Naniniwala kasi ako sa kasabihan na kung talagang mahalaga ka sa isang tao, kaya ka nilang isingit sa oras nila kahit na gaano pa sila kabisi. Sa bagay, tama ka. Si mama kasi, palagi siya nangungumusta sa akin. Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Alex bago muling nagsalita. 8:00 na pala. Tara na, pasok na tayo sa loob. Sabay silang pumasok sa loob ng bahay at pumesto sa kani-kanilang higaan. Makalipas lamang ang ilang sandali ay naghihilik na kagad si Pablo. Gaya ng nagdaang gabi, madaling araw na ulit nakatulog si Alex. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hindi na malayan ni Alex na mag-iisang buwan na pala siyang nasa probinsya. Sa loob ng maiksing panahon niya sa lugar, marami na siyang natutunan at pakiramdam niya ay isa na talaga siyang ganap na probinsyano. Marunong na siyang mag-ani ng palay, umakyat sa puno ng nyog, magsibak at manguha ng mga panggatong, at higit sa lahat, marunong na siyang gumawa ng barakong kape na gamit lamang ang sinunog na bigas. Dahil sa mga ganong gawain, nawaglit sa isip niya ang mga dati niyang nakasanayang gawin nung nasa syudad pa siya, lalong-lalo na ang paggamit ng cellphone. Isang hapon, habang abala siya sa pag-iigib, humahangos na nilapitan siya ni Dodoy. Kuya Pogi! Kuya Pogi! Si Kuya Pablo po! Hindi makababa! Ano? Hindi makababa saan? Halika po, dali! Sumunod po kayo sa akin! Sinundan niya si Dodoy nang tumakbo ang bata palabas ng bakuran. Nakarating sila sa bukid at doon nakita niya si Pablo na nasa taas ng isang puno ng nyog. Parang butiki na nakayakap sa puno ang kaibigan habang sumisigaw ng saklolo. Hindi napigilang matawa ni Alex. Pambihira ka! Ano ba kasing nakain mo at naisipan mong umakyat? Akala ko kasi madali lang bumaba eh. Parang awa mo na, Chong. Nangangawit na mga braso ko, baka mahulog ako dito. Aba, bahala ka riyan! Marunong kang umakyat, dapat marunong ka ring bumaba. Paano ba ginagawa yun? Hindi ko nga alam eh, ang sakit na ng itlog ko. Kanina pa ako nakabuka ka dito, Chong, maawa ka naman. Magpadaus-dus ka na lang pababa. Baliw ka kasi. Bakit ka ba umakyat dyan? Gusto lang naman kitang gayahin, Chong eh. Malay ko bang mas mahirap palang bumaba kaysa umakyat? Magpadaus-dus ka na nga lang. Yan lang ang maipapayo ko sa'yo. Saluhin mo ako kapag nakabitaw ako, ha? Akong bahala. Sige na, dalian mo na. Ginawa nga ni Pablo ang sinabi niya. Nagpadaus-dos ang kaibigan pababa sa puno hanggang sa tuluyang makarating sa baba. Hindi alam ni Alex kung matatawa ba siya o maaawa sa kaibigan dahil sa itsura nito. Ang daya! Bakit kapag ikaw ang umaakyat parang ang dali-dali lang sa'yo? Madali lang naman talaga eh. Mali kasi ang ginawa mo. Eh paano ba dapat? Akyat ka ulit. Ituturo ko sa'yo. Naku, hindi na bale. Okay na ako. Kuya Pogi, alam mo ba kung bakit umakyat si Kuya Pablo? Kasi gusto niya magpasikat sa anak ni Aling Tess. Hoy, bata ka! Huwag ka maniwala riyan, Chong. Gusto ko lang talaga subukang umakyat at kumuha ng bunga.
Sigurado ka bang gusto mo lang kumuha ng bunga? Oo nga, Chong. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Gusto ko na sana maniwala sa'yo eh. Ang kaso, walang bunga tong puno na inakyat mo. Anong pipitasin mo dyan, dahon? Natigilan si Pablo at tumingin sa itaas. Nang mapagtanto nitong nagsasabi siya ng totoo, biglang napakamot sa ulo ang kaibigan. Nagpapasikat pala ha? Ha! Yan ang napapala mo! Huwag ka maingay. Baka mamaya may makarinig pa eh. Mas lalo pa niyang inalaska ang kanyang kaibigan. Tumigil lang siya nang tingnan siya nito ng masama. Magpapasikat na lang kasi, palpak pa. Heh! Imbis na humanga sa'yo yung tao, baka ma-turn off pa. Oo na. Ikaw na magaling. Nang iwan sila ni Pablo, ay binalingan niya si Dodoy. Lagot ka, Dodoy. Bakit mo kasi binuko si Kuya Pablo mo? Nagtampo na tuloy. Nagsabi lang naman po ako ng totoo, Kuya Pogi eh. Dapat po ba na humingi po ako ng pasensya kay Kuya Pablo? Nilapitan ni Alex si Dodoy at ginulo ang buhok ng bata. Hindi mo kailangan gawin yon. Wala ka namang kasalanan eh. Hayaan mo yan si Kuya Pablo mo. Ang pururot lang yon. Ganun po ba? Sige po. Halika, umuwi na tayo. Baka hinahanap na tayo ni Lola. Pagdating nila sa bahay, naabutan nila na ginagamot ng kanyang Lola Milagros ang mga galos sa braso ni Pablo. Dulot yon ng ginawa nitong pagpapadausdos sa puno ng nyog. Bakit mo naman inutusan na magpadaos-dos itong si Pablo, Apo? Tignan mo nangyari sa braso niya. Eh kasalanan naman po niya, Lola eh. Umakyat po siya ng puno tapos hindi naman pala marunong bumaba. Sana kinuha mo yung hagdan dito sa likod. May hagdan kayo, Lola? Oo, nasa likod. Sinadyang pagtulungan na gawin nyo ng ilan sa mga kalalakihan dito sa atin para may magamit kapag aakyat ng jog. Karamihan kasi rito ay hindi marunong umakyat. Yung iba naman, marunong umakyat pero hindi marunong bumaba. Naku, may hagdan pala. Pasensya na po, Lola. Nawala po sa isip ko. Kita niyo na, Lola? Alam niya palang may hagdan tapos pinadausdos pa ako. Gusto niya talaga akong mahirapan eh. Ang sama talaga ng ugali ng apo niyo, Lola eh. Bakit mo kasi naisipang umakyat? Tignan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Puros kagalos. Wala po, Lola. Sinubukan ko lang naman po kung kaya ko eh. O siya, sige na. Pagkatapos nito, bawal ka munang maligo ha. Hayaan mo munang masipsip ng sugat mo tong halamang gamot na ididikit ko rito sa mga sugat mo. Handa ka na ba? Ididikit ko na ha. Medyo mahapdi ito. Sige po, Lola. Gawin niyo na po. Natawa si Alex nang mapansin niyang nagpipigil ang kaibigan na huwag sumigaw habang idinidikit ng kanyang lola ang halamang gamot sa mga sugat nito. Hinawakan pa siya nito sa damit. Parang doon ibinuhos ang pagtitimpi sa sakit. Bumitaw lang ang kaibigan nang tapos na ang kanyang lola sa ginagawa. Ayan, tapos na. Huwag mo munang babasain na. Bukas ka na maligo. Opo, Lola. Maraming salamat po. Pagsapit ng gabi, pare-pareho silang maagang pumesto para magpahinga. Pagod ang katawan ni Alex sa maghapong pagtulong sa mga gawain, kaya nang mahiga siya ay kagad siyang nakatulog. Kinabukasan, bumungad kay Alex ang balitang may ilang patay na hayop na namang natagpuan sa bakuran ng isa sa mga kapitbahay nila. Nang magkaharap-harap sila sa hapagkainan para mag-umagahan, napag-usapan nila ang nangyari. Nakakatakot din pala rito sa probinsya, Lola. Mabuti naman po at hindi kayo takot kapag mag-isa lang kayo dito. Sanay na ako dito, iho. At isa pa, ilang taon nang walang kahit na anong kababalaghan na nangyayari dito sa lugar namin. Nitong nakaraang buwan lang ulit na bulabog ang kapayapaan dito dahil sa mga natatagpo ang patay na hayop. Sagot ng kanyang Lola Milagros kay Pablo. Dapat po mahuli na po ang salarin eh. May mga naghahanap na po ba sa kanya? Gusto ko pong tumulong sa paghanap. Hindi dapat hinahayaan ang pag-alagala sa paligid ng mga ganong tao, Lola. Baka mamaya
mas malalang krimen na ang magawa niya. Seryoso ang mukha ni Alex habang nagsasalita at nakatingin sa kanyang lola. Sa pagkakaalam ko, Apo, walang gustong sumubok na alamin kung sino nasa likod ng lahat. Takot ang mga kalalakihan dito sa lugar natin. Kaya nga pagsapit pa lamang ng dilim, nasa loob na kagad sila ng kani-kanilang mga bahay. Habang nag-uusap silang tatlo, hindi nakaligtas sa paningin ni Alex ang pagiging malikot ng mga mata ni Dodoy. Baka sa mukha ng bata ang hindi maipaliwanag na takot at pagkabalisa. Pagkatapos nilang mag-almusal, nilapitan niya si Dodoy nang makita niyang nasa lilim ito ng isang mangga at tila malalim ang iniisip. May problema ba, Dodoy? Wala po, Kuya Pogi. Sigurado ka ba? Kanina ko pa kasi napapansin na parang may iniisip ka eh. Kung may problema ka, pwede mong sabihin sa akin. Alam ko po kung sino po ang pumapatay sa mga hayop, Kuya Pogi. At natatakot po ko na baka isang gabi, bigla niya na lang tayong pasukin habang mahimbing tayong natutulog. Natigilan si Alex sa kanyang narinig. Yun pala ang dahilan kung bakit kanina pa ito balisa. Ano? Kilala mo? Sino? Sinong pumapatay? Si Tito Benji po. Isang gabi po kasi, nakita ko siyang lumabas na may dalang patalim tapos pagbalik po niya, puro dugo na po mga kamay at damit niya. Si Mang Benji? Pero bakit niya yung ginagawa? Hindi ko rin po alam eh. Pero madalas ko po siya makitang nagpupunta sa malaking puno na nasa gubat. Daladala niya po ang dugo na nakuha niya po mula sa mga hayop na pinapatay niya. Nahiwagaan si Alex sa kanyang narinig. Hindi niya lubos maisip kung ano ang posibleng dahilan ni Mang Benji sa pagpatay nito sa mga hayop. Subalit mas lalo siyang nahihiwagaan sa sinabi ni Dodoy na nagtutungo ang lalaki sa gubat, dala-dala ang dugo ng mga hayop na pinapatay nito. Bakit ngayon mo lang to sinabi? Pinagbantaan po kasi ako ni Tito Benji eh, na itutulad niya raw po ako sa mga hayop na pinatay niya kapag nagsumbong po ako sa kahit na kanino. Natatakot po ako, Kuya Pogi. Huwag ka mag-alala, Dodoy. Hindi ako papayag na mangyari ang kinatatakutan mo. Pagkatapos ng pag-uusap nilang yon ni Dodoy, lumapit si Alex sa kanyang Lola Milagros at sinabi niya sa matanda ang lahat. Nagtaka si Alex dahil biglang nataranta ang kanyang lola. Ayos lang po ba kayo, Lola? Samahan mo ako, Apo. May pupuntahan tayo. Nagtataka man, tahimik na sumunod si Alex sa kanyang Lola Milagros. Tinahak nila ang daan patungo sa gubat na makalipas ang ilang minutong paglalakad, nakarating sila sa tapat ng isang malaking puno. Lola Milagros, ano pong ginagawa natin dito? Sa halip na sagutin ang tanong niya, ay lumapit ang kanyang lola sa puno at tinignan ang lupa na nakapalibot dito. Dala ng kuryosidad, lumapit si Alex para alamin kung ano ang tinitignan ng matanda. Natigilan siya nang makita niyang maraming patak ng dugo sa paligid ng puno at pati na rin sa kanyang kinatatayuan. Ano pong ibig sabihin nito, Lola? Bakit puro dugo po ang lupa rito? Sinusubukan silang buhayin ni Benji gamit ang itim na orasyon, Apo. Hindi ko alam na may natutunan pala ganito si Benji mula sa yumao niyang ama. Sila? Sino pong sila? At sino pong tatay ni Mang Benji? Ikikwento ko sa iyo, Apo, pagbalik natin sa bahay. Habang naglalakad pa uwi, naging palaisipan kay Alex ang lahat, kung kaya't pagkarating nila ay kagad niyang inusisa ang kanyang Lola Milagros. Lola Milagros, kanina pa po ako hindi mapakali. Ano po ba ang totoong nangyayari? Ganito kasi yan, Apo. Ang lugar na pinuntahan natin kanina, isa yung libingan. Libingan ng mga aswang. Napaawang ang mga labi ni Alex dahil sa narinig na sinabing yun ng kanyang Lola Milagros. Aswang? Aswang po, Lola? Yung nakakatakot po na nila lang na kumakakain ng tao? Oo, Apo, tama ka.
Ako ang naglibing sa kanila roon. 4 na dekada na ang nakakaraan. Kayo po? Ibig po sabihin natalo niyo po sila? Teka, paano niyo po nagawa yun? Malalakas po mga aswang, hindi po ba? Ang totoo niya na po, dati akong albularyang manunugis ng aswang. Nang makilala ko ang lolo mo, naisip kong talikuran ang lahat at mamuhay ng tahimik kasama niya. Inuwi niya ako rito at nagsama kaming dalawa. Naging masaya ang unang ilang taon ng aming pagsasama. Ngunit isang araw, bigla na lang nagbago ang lahat nang may isang pamilya na bigla na lamang lumipat dito. Ano pong kinalaman ng pamilya na yon sa pagsasama niyo ni Lolo? Pamilya sila ng mga aswang po. Tama ang iyong narinig. Nalaman ko yon nang unang beses ko pa lang silang nakaharap dahil baliktad ang refleksyon ko sa mga mata nila. Ano pong ginawa niyo nung malaman niyo pong aswang sila? Buntis ako sa nanay mo ng mga panahong yon. Kaya naisip kong wag na lang pansinin kung ano ang nalaman ko. Ngunit isang gabi, bigla na lang nila kaming sinalakay. Sa kasamaang palad, napatay nila ang lolo mo. At dahil kinailangan kong protektahan ang sarili ko at ang bata sa sinapupunan ko, napilitan akong bumalik sa dating ako. Nang gabi rin na yon, natalo ko sila at napatay. Paano po nasangkot ang tatay ni Mang Benji sa nangyari? Kaibigang albularyo siya ng lolo mo, apo. Pero hindi siya mabuting tao. Noong gabing sinalakay kami ng aswang, hindi niya kami tinulungan kahit alam niya ang nangyayari. Bukod sa akin, siya lang ang bukod tanging nakakaalam kung saan ko inilibing ang katawan ng mga aswang. At marahil nabanggit yon kay Benji bago siya nawala. May pinagmanaan pala ang hayop na Mang Benji na yon. Pareho sila ng tatay niya na masama ang ugali. Nababahala ako, apo. Sa oras na magtagumpay si Benji na buhayin ng mga aswang, tiyak na malaking panganib ang maidudulot nun sa mga tao. Posible pa po bang mabuhay ang matagal ng patay, Lola Milagros? Kung 4 na dekada na po ang nakakaraan, ibig sabihin po nun kalansay na po lamang ang mga katawan nila. Malaki ang nagagawa ng itim na orasyon, apo. Kaya nga isa yan sa mga ipinagbabawal na gamitin dahil masyadong delikado. Lola Milagros, ano na po ang plano niyo ngayon? May alam po ba kayong pangontra para mapigilan po ang ginagawa ni Mang Benji? Wala, apo. At kung meron man, sa tingin ko huli na rin naman ang lahat. Nagtaka si Alex sa kanyang narinig. Ano, Lola? Huli na? Ano pong ibig niyo sabihin? Matagal nang ginagawa ni Benji ang orasyon. Kaya sa tingin ko naghihintay na lamang siya ng tamang oras para malaman ang resulta, apo. Kung ganun po, anong gagawin natin sa oras na magtagumpay si Mang Benji? Hindi ko rin alam, apo. Ang mabuti pa siguro, bumalik na kayo sa syudad habang may oras pa. Isama mo na rin si Dodoy. Sunod-sunod ang ginawang pag-iling ni Alex bilang pagtutol sa sinabing yon ng kanyang Lola Milagros. Hindi pwede, Lola. Hindi ka namin iiwan dito. Aalis lang kami rito kung sasama ka. Hindi ako pwedeng umalis sa lugar na ito, apo. Nandito ang lahat ng alaala ko sa lolo mo. At isa pa, matanda na rin naman ako, apo. Kung hindi ka aalis dito, Lola, hindi rin po ako aalis. Sasamahan ka namin dito kahit na ano pa po ang mangyari. Ama nga ang nakarating sa akin na bali-balita patungkol sa iyo, apo. May katigasan nga talaga ang ulo mo. Hindi naman sa pagiging matigas ang ulo, Lola. Hindi ko lang po talaga kayang umalis ng bigla at iwan kayo rito sa ganitong sitwasyon. Matapos ang pag-uusap nilang yon ng kanyang Lola Milagros, naging balisa na si Alex. Nababahala siya sa mga posibleng mangyari. Nag-aalala siya, hindi lang para sa kaligtasan nila, kung hindi pati na rin sa kaligtasan ng mga tao sa lugar na yon. Kung tutuusin, pwede silang umalis na lang ng bigla at lumayo sa panganib. Subalit alam niyang hindi kakayanin ng kanyang konsensya na basta na lamang tumakas. Isang umaga,
Naisip ni Alex na ipaalam kay Pablo ang lahat. Sinabi niya sa kanyang kaibigan ang lahat ng kanyang nalaman at gaya ng inaasahan, bakas sa mukha nito ang labis na pagkagulat at takot. Ano? Aswang? Totoo pala ang mga yun? Ang akala ko kasi nun, panakot lang yun ng mga magulang sa atin. Kwentong barbero, ganun. Ako man hindi rin ako makapaniwala na totoo pala sila. Madalas, napapanood ko lang sila sa mga palabas sa TV. Ano plano mo ngayon, Alex? Tumakas ka na, Pablo. Isama mo si Dodoy. Bumalik na kayo sa Maynila. Susunod na lang ako kapag naging maayos na ang lahat. Hindi ako pwedeng umalis na lang ng basta-basta dito at iwan si Lola. Teka. Gusto mong bumalik na ako sa syudad at isama ko si Dodoy tapos iiwan kita rito? Aba, hindi naman yata pwede yan, Chong. Ang dami na natin pinasok na gulo na magkasama. Ngayon pa ba kita iiwan? Iba ang sitwasyon ngayon, Tol. Hindi basta-basta ang kalaban natin. Mga aswang sila. Malalakas sila kumpara sa ating mga tao. Kahit na, hindi pa rin kita iiwan. Kung gusto mo silang labanan, nasa likod mo lang ako. Tapos itutulak kita. Tinignan ng masama ni Alex si Pablo. Nagawa pa talagang magbiro ng kaibigan sa kabila ng lahat. Biro lang, Tol, ah. Alam mo naman, kaya kong sumalo ng bala para sa'yo, hindi ba? Alam ko, Chong. Kaya nga gusto kitang pabalikin sa syudad Alam ko kasi na kapag nalagay ako sa panganib, kaya mong isakripisyo ang buhay mo. Alam ko naman na kaya mo rin gawin yung para sa akin, Chong. Kaya patas lang tayo. Marami ka na nagawa para sa akin, Pablo. Sasamantalayin ko na ang pagkakataon na pasalamatan ka sa lahat. Dahil baka hindi na ulit ako magkaroon ng pagkakataon pagkatapos ito. Wala yun, Chong. Ikaw rin naman Marami ka nagawa para sa akin. Kung hindi dahil sa mga tulong mo, hindi sana na ipagamot ang kapatid kong bunso. Teka. Sandali nga lang. Bakit ba ang drama natin? Para naman tayo namamaalam sa isa't isa nito masamang damo tayo, hindi ba? Hindi tayo mamamatay. Ikaw to nauna nagdrama Naawa lang ako sa'yo Akala ko nga, bigla ka na lang aamin na matagal ka na palang may gusto sa akin Hoy, Chong, hindi tayo talo Binatukan ni Alex ang kaibigan dahil sa sinabing yon. Ayan, loko, yan ang bagay sa'yo. Kung ano pinagsasabi mo Kita mo na, masyado kang defensive Pasensya ka na, Tol, hindi talaga tayo talo. Akmang babatukan sana ulit ni Alex si Pablo nang bigla siyang tawagin ng kanyang Lola Milagros. Malalaki ang mga hakbang na lumapit siya sa matanda. Bakit po, Lola? May mahalaga akong sasabihin sa iyo, Apo. Halika, sumunod ka sa akin. Pumasok sila sa loob ng silid ng kanyang Lola Milagros at mula sa silong ng higaan nito ay isang maliit na baul ang inilabas ng matanda. Nang buksan yun ng kanyang lola, ay tumambad sa kanya ang isang punyal at isang kwintas na may palawit na tatsulok. Hindi ba? Nabanggit ko sa iyo na dati ako manunugis ng aswang, Apo? Opo. Ano po ba ang mga yan, Lola? Ang patalim na ito ang nagsilbi kong armas at ang kwintas naman na ito ang nagsilbi kong lakas sa tuwing makikipaglaban ako sa mga aswang. Nahiwagaan si Alex sa kanyang mga narinig mula sa kanyang Lola Milagros. Teka po, Lola, hindi ko po maintindihan. Ano po ba ang meron sa mga yan? Anting-anting ang tawag sa kwintas na ito, Apo. Kapag suot mo ito, magkakaroon ka ng kakaibang lakas at liksi sa katawan. Dahil sa kwintas na ito, kaya nagtagumpay ako na matalo at mapaslang ang mga aswang. Hindi ko akalain na totoo pala mga tungkol sa mga anting-anting. Bakit mo pala pinapakita sa akin ang mga yan ngayon, Lola? Dahil ngayon na ang tamang oras para ipamana ko sa ito, Apo. Matanda na ako. Kahit gustuin ko pa makipaglaban ay hindi na kaya ng aking katawan. Kaya kailangan ko na itong ibigay sa mas karapat-dapat. At yun ay ikaw, Apo. Ibig niyo po sabihin
Gusto niyong talunin ko ang mga aswang gamit ang anting-anting na ito? Tama ka, Apo. Pero hindi lang yun ang dahilan kung bakit ko sa iyo gustong ipamana ang mga ito. Alam ko kasi na kaya mo itong pangalagaan. At alam ko rin na may busila kang kalooban. Bagamat nag-aalangan, tinanggap pa rin ni Alex ang anting-anting at ang punyal. Maraming salamat po sa tiwala, Lola Milagros. Gagawin ko po ang lahat para matalo ang mga aswang at magkaroon ulit ng kapayapaan dito sa lugar natin. Alam kong kaya mo, Apo. Nananalaytay sa mga ugat mo ang dugo ng pagiging isang manunugis. Pero Lola, paano po kung di po ako magtagumpay? Paano po kung mabigo akong iligtas kayo? Apo, ito ang palagi mo tatandaan. Sa bawat tagumpay, maaaring may buhay na mawala. Pero hindi ibig sabihin nun na nabigo ka na. Kailangan mo lang tanggapin na hindi lahat ay kaya mong mailigtas. Ayoko po may mawala sa inyo, Lola. Gagawin ko po ang lahat para maprotektahan kayong lahat. Basta magtiwala ka lang sa sarili mo at sa anting-anting, Apo. Kayong dalawa ang magtutulungan para matalo ang mga kalaban. Opo, Lola. Tatandaan ko po yan. Kinagabihan, hating gabi na, subalit gising na gising pa rin si Alex. Sa mga kamay niya ay hawak-hawak niya ang baul kung saan naroon ang anting-anting at ang punyal. Bagamat alam niya sa sarili na may katapangan siyang taglay, hindi niya pa rin maiwasang isipin kung sapat na ba yun para mailigtas niya ang mga taong mahalaga sa kanya. Hinawakan ni Alex ang anting-anting at tinitigan. Ayon sa sinabi ng kanyang Lola Milagros, ang anting-anting ang magiging katuwang niya sa pagharap sa mga aswang. Bago siya matulog ng gabing yun, isinuot niya ang anting-anting sa kanyang leeg. Kinabukasan, ramdam na ramdam ni Alex na may pagbabago sa kanyang katawan. Naging malakas ang kanyang pakiramdam at mas naging maliksi pa ang kanyang mga kilos. Bandang hapon, abala siya sa pagsisibak ng kahoy nang maramdaman niyang may kung anong bagay na lumilipad papunta sa kanya. Kusang kumilos ang isa niyang kamay para saluhin yun bago pa man tuluyang tumama sa kanyang muka. Isa yung bato na medyo may kalakihan. Kung nagkataong tumama yun sa kanya, tiyak na magkakaroon siya ng bukol. Tumingin sa paligid si Alex para hanapin kung sino ang nambato at nakita niya si Lola Milagros mula sa hindi kalayuan. Lola! Kayo pala yan! Para saan po yun? Gusto ko lang matiyak kung nararamdaman na ng katawan mo ang kapangyarihan ng anting-anting, Apo. At base sa aking nasaksihan, mukhang nananalaytay na sa mga ugat mo ang kapangyarihan ng kwintas. Tama po kayo, Lola. Ramdam ko na nga po na parang may kakaiba po ngayon sa katawan ko. Ang galing pala ng anting-anting na ito. Pakiramdam ko po tuloy. Kaya ko magpatumba ng puno ng isang suntok lang eh. Bakit hindi mo subukan na po para malaman natin? Biglang nag-alinlangan si Alex kung gagawin ba niya o hindi. Kapag nagkataon na hindi gumana ang kapangyarihan ng anting-anting, tiyak na hindi biro ang sakit na mararanasan niya. Wag na po, Lola. Baka mamaya may makakita pa sa akin. Wala ka bang tiwala sa anting-anting, Apo? Hindi ba sabi ko sa'yo, yan ang magiging katuwang mo. Dapat pagtiwala ka sa kanya. Sige po. Gagawin ko na po. Lumapit si Alex sa isang puno ng mangga. Huminga muna siya ng malalim bago magpakawala ng isang suntok sa mismong katawan ng puno. Nakaramdam ng sakit sa kanyang kamao si Alex, pero hindi ganun katindi. Makalipas lamang ang 3 segundo, bumagsak ang puno. Mahusay, Apo. Mukhang nagkakasundo kayo ng anting-anting. Naputol ang pag-uusap nilang maglola dahil biglang sumulpot si Pablo at si Dodoy. Kagad na nagtaka ang kanyang kaibigan matapos makita ang punong nakatumba. Hala! Ano nangyari? Bakit natumba? Wala namang hangin at hindi naman bumabagyo ah.
Bakas ang pagtataka sa boses ng kaibigan niyang si Pablo habang nakatingin sa punong bumagsak. Sinuntok ko, kaya nabuwal. Napatingin sa kanya ang kaibigan. Puno ng pagdududa ang mukha nito. Sinuntok mo lang? Tapos natumba na? Sino ka? Si Superman? Ipinakita ni Alex ang sugatan niyang kamao sa kaibigan. Napaawang ang bibig nito habang nagpalipat-lipat ang tingin sa kamao niya at sa puno. O ano, Chong? Naniwala ka na ba? Teka. Paano mo nagawa yun, Chong? Sinuntok mo lang tapos natumba na? Mismo. Isang suntok lang. Gayahin ko nga rin. Kung kaya mo, siguradong kaya ko rin yun. Sigurado ka bang gusto mong gayahin? Watch and learn, Chong. Lumapit ang kanyang kaibigan sa isa pang puno ng mangga at inikot-ikot muna ang isang braso na tila ba naghahanda ng isang malakas na suntok. Nang makita ni Alex na susuntukin na nito ang puno, ay kagad siyang umiwas ng tingin. Kasunod nun, umalingaw-ngaw sa paligid ang malakas nitong pagdaing nang dahil sa sakit. Sa kabila ng nakakaawa nitong itsura, ay hindi niya maiwasang matawa. Ayan, gaya-gaya ka kasi Kuya Pablo eh. Yan tuloy. Tama na yan, tama na. Kayo naman, nasaktan na nga yung tao tinatawanan nyo pa. Parinig at gamutin natin yung sugat mo. Habang sinusundan ng tingin ang kanyang lola at si Pablo, ay tawang-tawa pa rin si Alex. Tumigil lang siya nang mapansin niyang nag-iimbestiga ang titig sa kanya ni Dodoy. Kuya, paano niyo po napatumba yung puno? Sasabihin ko sa iyo sa tamang panahon, Dodoy. Tara na, sundan natin sila. Kinagabihan, habang nakadungaw sa bintana at nagmamatsyag sa paligid, ay isang kahina-hinalang tao ang nakita ni Alex. Tinahak nito ang daan patungo sa kagubatan, kaya kagad siyang nakakutob na si Benji yon. Lumabas siya ng kanilang kubo at sinundan ang lalaki. Natiyak niyang si Benji ang lalaki nang huminto ito sa tapat ng malaking puno kung saan nakalibing ang mga aswang. Nakita niyang ibinuhos ni Benji sa lupa ang laman ng dala nitong timba na sa tingin niya ay dugo. Hindi na niya hinintay na matapos ang lalaki sa ginagawa. Lumabas siya sa kanyang pinagtataguan. Mang Benji, itigil mo na yung ginagawa mo bago pa mahuli ang lahat. Tumingin sa direksyon niya si Mang Benji at nang makita siya nito ay kagad na nataranta. Nabitiwan nito ang hawak na timba at dahan-dahang napaatras. Lalapitan niya sana ang lalaki, subalit bigla siyang natigilan matapos niyang mapansin ang isang kamay na lumabas mula sa lupa. Nahawakan nun ang paa ni Mang Benji, kaya nawalan ng balanse ang lalaki at natumba. Makalipas lang ang ilang sandali, ay ilan pang kamay ang lumabas mula sa lupa at pinag-agawan ng mga yon si Mang Benji. Matapos mapagtanto na nangyayari na nga ang kanilang kinatatakutan, nagmamadaling tumakbo pabalik si Alex para ipaalam sa kanyang lola ang lahat. Bago siya tuluyang makalabas ng gubat, ay narinig pa niya ang kahindik-hindik na sigaw ni Mang Benji. Pagdating sa kanila, naabutan niyang gising ang kanyang lola Milagros at tila hinihintay siya. Lola, nagtagumpay po si Mang Benji. Kitang-kita po ng dalawang mata ko kung paano bumangon sa hukay ang mga aswang. Sila rin mismo ang kumain kay Mang Benji. Pumikit ang kanyang lola at nagdasal. Diyos naming mahabagin, gabayan niyo po kaming lahat. Ilayo niyo po kami sa kapahamakan na dulot ng mga kampon ng kadiliman. Nilapitan ni Alex sina Pablo at Dodoy at ginising. Nung una ay ayaw pang bumangon ng dalawa, subalit nang marinig ang sinabi niya ay sabay-sabay silang napabalikwas. Mas lalong tumindi ang kabang nararamdaman ni Alex nang magsimulang umalulong ang mga aso sa kanilang lugar. Naghatid yun ng kakaibang kilabot sa kanyang pakiramdam. Sumilip sa bintana si Alex at nanlaki ang mga mata niya nang makitang papalapit na sa kanila ang mga aswang. Tumuon ang atensyon ni Alex sa isang matandang aswang nang magsalita yon. Ubusin niyo sila!
Wala tayong ititirang buhay! Nangilabot si Alex sa kanyang narinig. Hindi lang pala ang aswang ang nakakatakot, kundi pati na rin ang boses nito. Pinilit na iwinaglit ni Alex ang nararamdaman takot at tinungo niya ang pinto. Saan ka pupunta, Alex? Baka mas ligtas kung di tayo lalabas ng bahay! Hindi mo narinig ang sinabi ng pinuno nila? Wala silang ititirang buhay sa kahit na sino sa atin! Kung lalabas ka, sasama ako sa'yo! Hindi kita pwedeng hayaan na mag-isang humarap sa kanila! Masyadong delikado, Chong. Dito ka na lang. Bantayan mo sila, Lola. Sa halip na makinig sa sinabi niya, kinuha ni Pablo ang itak sa kanilang kusina. Hindi ako papayag na hindi mo ako isasama, Chong! Anak ng... Sige na nga! Basta wag kang lalayo sa tabi ko, ha! Sabay silang lumabas ng kanilang bahay at sumalubong sa kanila ang nagkakagulo ng mga tao. Kanya-kanyang takbo ang mga ito para iligtas ang kani-kanilang mga buhay mula sa mga aswang na walang awang sumasalakay. Kailangan natin maghiwalay, Chong! Para mas marami tayong mailigtas! Bago pa man siya makasagot, ay tumakbo na palayo si Pablo. Wala siyang nagawa kundi ang hayaan ng kanyang kaibigan. Isang aswang ang nakita niyang aatakihin na sana ang isang bata. Mabilis siyang kumilos at iniharang ang kanyang katawan sa bata. Ang matutulis na kuko ng aswang na tatama sana sa bata ay sa likod niya bumaon. Humarap siya sa aswang at hindi niya na ito hinintay pang muling makagawa ng hakbang. Hinugot niya ang patalim sa kanyang tagiliran at pinadaan niya yon sa leeg ng aswang. Laslas ang leeg nito na bumagsak sa lupa. Sunod niyang hinarap ang aswang na magtatangka sanang pumasok sa kanilang bahay. Pinalipad niya ang hawak niyang patalim at bumaon yun sa likod ng ulo ng aswang. Inilibot ni Alex ang tingin sa paligid at hinanap ang kaibigang si Pablo. Nang hindi niya makita, napagdesisyonan niyang hanapin ang kaibigan. Habang naglalakad, napahinto siya nang maramdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanya. Tumingin siya sa kanang bahagi niya at nakita niya ang matandang aswang sa bubungan ng isang bahay. Dahan-dahan siyang napaatras bilang paghahanda sa gagawin nitong pag-atake. Tumayo ang aswang at nang akmang tatalunin siya nito, ay sinalubong niya ito ng isang malakas na suntok sa muka. Tumilapo ng aswang at humampas ang katawan sa isang malaking puno. Ang akala niya ay hindi na nito magagawa pang makatayo, subalit nagkamali siya. Parang walang nangyari na muling tumayo ang aswang at muli siyang inatake. Hindi niya inaasahan na ganun to kabilis makakabawi sa ginawa niya, kaya hindi niya na napaghandaan nang sunggaban siya nito. Bumagsak sila sa lupa at kagad siya nitong sinakmal sa balikat. Napangiwi si Alex dahil sa sakit na nararamdaman, sanhi ng pagbaon ng matutulis nitong pangil sa kanyang balat. Gamit ang buo niyang lakas, sinikap niyang pagpalitin ang kanilang pwesto. Nang siya na ang nasa ibabaw ng aswang, sunod-sunod niya itong binigyan ng suntok sa muka. Subalit hindi niya inaasahan na bigla na nitong ibabaon ang matutulis itong mga kuko sa kanyang tagiliran. Kaya bumagsak siya sa tabi nito habang sapu-sapo ang sugat. Bumangon ang aswang at sinakal siya. Itinaas pa siya nito sa ere at pagkatapos ay biglang inihagis. Humampas ang katawan niya sa isang puno at kagad niyang naramdaman ang paglandas ng malapot na malansang likido sa kanyang pisngi. Galing yun sa kanyang ulo. Kahit nakaramdam ng pagkahilo, sinikap niya pa ring tumayo. Bilib ako sa tibay mo, bata. Pero tingnan ko lang kung makakatayo ka pa pagkatapos ito. Dinampot ng aswang ang isang putol na puno ng nyug at itinaas nito yon gamit ang dalawa nitong kamay. Sa bigat at laki nun, tiyak ni Alex na hindi na siya makakatayo pa sa oras na tamaan siya nun. Nang ihagis nito yun sa direksyon niya, ay sinalubong niya yun ng kanyang kanang kamao. Nahati yun sa dalawa at bumagsak sa lupa. Dahil sa ginawa niya, mas lalong nanlisik ang mga mata ng matandang aswang. Pinapahanga mo ko, Totoy. Hindi pa karaniwan ang taglay mong lakas. Parang gusto ko tuloy baliin niyang mga braso mo.
Pagkatapos nun, ay mabilis na tumalon papunta sa kanya ang aswang at bago pa niya madepensa ng sarili sa balak nitong gawin, ay nahawakan na nito ang kanyang kanang braso at pinilipit yun. Napangiwi siya sa sakit, subalit bago pa man ito tuluyang mabali ang kanyang braso, ay nagpakawala siya ng suntok sa bandang tenga nito gamit ang isa pa niyang kamay. Sa lakas ng binitiwan niyang suntok, tumalsik ang aswang at bumagsak sa lupa. Nang makita niya ang malaking puno ng akasya sa ulunan ng aswang, ay bigla siyang nagkaroon ng ideya. Mabilis siyang nagtungo sa likod ng puno at isang malakas na suntok ang pinakawalan niya. Nabuwal ang puno at bago pa man makakilos ang matandang aswang, ay nabagsakan na ito. Sinubukan pa nitong makaalis, subalit dahil masyadong malaki at mabigat ang puno na nakadagan sa katawan nito, nabigo itong makawala. Isang galit na babaeng aswang ang sumugod naman kay Alex matapos itong makita ang nangyari sa matandang aswang. Nang akmang sasakmalin na sana siya nito, ay isang patalim ang lumipad at bumaon sa leeg mismo ng aswang. Nang lumingon siya para alamin kung sino ang naghagis ng patalim, ay nakita niya ang kanyang Lola Milagros. Inalis ni Alex ang katawan ng aswang sa ibabaw niya at agad na tumayo. Lalapitan na sana niya ang kanyang lola, subalit nang maalala niya ang kaibigang si Pablo, ay bigla rin siyang tumalikod para hanapin ang kaibigan. Sa paghahanap kay Pablo, ilang bangkay ng mga tao ang nadaanan niya. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang makita ang itak na dala ni Pablo sa ilalim ng isang puno. Sa tabi nun ay 4 na katawan ng aswang ang naroon at parang wala ng mga buhay. Dahan-dahan siyang tumingin sa taas at doon nakita niya ang kaibigan na nakaupo sa isang sanga at nakapikit ang mga mata. Nakahinga siya ng maluwag nang itaas ni Pablo ang isa nitong kamay at sumenyas na ayos lang ang lagay nito. Pagtingin niya sa bandang taas pa ng puno, ilang kababaryo nila ang nakita niyang naroon. Bata, matanda at meron ding 2 lalaki. Hintayin niyo ako! Babalikan ko kayo! Naglakad pabalik si Alex sa kanilang bahay at pagbalik niya ay dala-dala na niya ang mahabang hagdan. Isa-isang bumaba ang mga taong naroon at ang huli ay si Pablo. Nang makababa na ang kaibigan, doon niya lang napansin na may sugat pala ang braso at balikat nito. Dahil sa labis na tuwa, dahil ligtas ang kanyang kaibigan, isang mahigpit na yakap ang ibinigay niya rito. Aray, aray! Bitaw tol, ang sakit ng sugat ko eh! Ikaw talaga, tutuluyan mo yata ako eh! Natatawang bumitaw si Alex sa kanyang kaibigan. Mabuti't ligtas ka, Chong. Kinabahan talaga ako. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Masaya rin ako, Chong, at ligtas ka. Kahit nakapagtataka na ang dami mong sugat sa katawan, nagagawa mo pa rin tumayo. May sapusa ka ba? Inakbayan muna ni Alex ang kaibigan bago niya sinagot ang tanong nito. Ano ka ba? Para ka naman bago ng bago. Masamang damo to, Chong. Mahirap tong mamatay. Magkaakbay na naglakad ang dalawa at pagdating sa kanilang bahay ay kagad silang sinalubong ng kanyang Lola Milagros. Lola Milagros, unahin niyo po munang gamutin ang mga sugat ni Pablo. May gagawin pa po ko. Huling lumabas ng kanilang bahay si Alex at isa-isang tinipon ang bangkay ng mga aswang sa paligid. Itinambak niya ang mga yun sa loob ng kanilang bakuran at pagkatapos ay sinindihan. Yun ang naisip niyang paraan para hindi na maulit ang nangyari. Nang tuluyang maging abo ang katawan ng mga aswang, ay saka lang siya pumasok sa loob ng kanilang bahay. Saktong tapos ng gamutin ng kanyang lola si Pablo, kaya siya na ang sumunod. Naghubad siya ng damit at nakita niyang napaawang ang bibig ni Pablo nang makita ang malalalim niyang sugat sa tagiliran at sa balikat. Hindi hamak na mababaw lang ang sugat ko. Pero kulang na lang mamatay-matay ako sa sakit. Tapos ikaw, kulang na lang lumabas ang lamang loob mo pero parang baliwala lang sa'yo ah. Tao ka pa ba, Chong? Sa halip na sagutin ang tanong ng kaibigan, ay biniro niya ito. Sa sugat ka ba talaga nakatingin o sa magandang katawan ko?
Hoy, hoy, hoy! Bakit ko naman titignan ang katawan mo, ha? Chicks ka ba? Natawa na lang si Alex sa naging sagot na yon ni Pablo. Pero kagad din siyang napangiwi matapos tapalan ng halamang gamot ng kanyang Lola Milagros ang sugat niya sa tagiliran. Aray, aray! Lola, aray! Teka lang po, ang hapdi! Huwag kang malikot na po at nang matapos na. Susunod ko pang gagamutin ang ilang kababaryo natin na nasugatan. Dahil sa nangyari, ay hindi na muling tumutol si Alex at tiniis na lang ang hapdi. Makalipas ang ilang araw, napagdesisyonan ni Alex na bumalik na ng syudad. Pagkatapos ng nangyari, naisip niyang hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kung sakaling namatay siya nang hindi man lang nakakausap ng maayos ang kanyang ama. Gusto niya sanang isama si Dodoy, subalit dahil mas gusto ng bata na manatili kasama ang kanyang Lola Milagros, hindi niya na ito pinilit pa. Sigurado ka bang ayaw mo sumama sa amin, Dodoy? Babalik naman tayo rito eh. Hindi na po, Kuya Pogi. Hihintayin ko na lang po kayong bumalik. Mag-iingat po kayo sa biyahe, ah. Nilapitan niya si Dodoy at ginulo ang buhok ng bata. Magpapakabait ka. Pagbalik ko, may pasalubong ako sa'yo. Opo, Kuya Pogi. Magpapakabait po ako. Tutulungan ko po si Lola Milagros sa mga gawain po dito sa bahay. Aasahan ko yan ha. Ikaw na muna ang bahala ngayon kay Lola. Sumunod na nilapitan ni Alex ang kanyang Lola Milagros. Lola Milagros, aalis na po kami. Maraming salamat po sa lahat. Pero huwag po kayo mag-alala, Lola. Babalik din po kami kagad sa susunod na buwan. At kung papayag po si Papa, baka po isama ko siya. Mag-iingat kayo sa biyahe, Apo. Ikamusta mo na lamang ako sa papa mo. Opo. Paano po, Lola? Aalis na po kami. Maraming salamat po ulit sa lahat. Lumapit na rin ang kaibigan niyang si Pablo sa dalawa para magpaalam. Lola Milagros, aalis na po kami. Maraming salamat po sa pagpapatuloy sa akin dito at sa pag-aasikaso sa akin. Mamimiss ko po ang mga luto nyo. Abay ng bola ka pa, bata ka. Wala yun, iho. Basta pamilya ng apo ko, abay pamilya ko na rin. Bitbit ang ilang gamit. Naglakad na sila palapit sa kanilang sundo na nasa labas ng bakuran. Mabuti na lang at hindi niya nagamit ang kanyang cellphone. Hindi yun naubusan ng baterya, kaya nagawa niya pang makontak ang kanilang driver para magpasundo. Bago sila tuluyang umalis, ay minsan pa siyang kumaway kay Lola Milagros at kay Dodoy. Kalat na ang dilim sa paligid nang makarating sila sa kanilang destinasyon. Magkahalong kaba at pananabik ang nararamdaman ni Alex habang naglalakad papalapit sa kanilang bahay. Pagpasok niya sa pinto, nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa sofa at tila hinihintay siyang dumating. Wala siyang inaksayang sandali. Nilapitan niya ang ama at sinalubong ng yakap. Naramdaman niyang niyakap din siya nito at marahang tinapik-tapik ang kanyang likod. Pa, sorry. Sorry din, anak. Sa sobrang pagnanais ko na mabigyan ka ng magandang buhay, hindi ko napansin na nagkukulang na pala ako sa'yo. Ang buong akala ko, sapat nang naibibigay ko ang lahat ng gusto mo para maging isang mabuting ama. Ayos lang, pa. Naiintindihan ko na po ang lahat ngayon. Pasensya na po kung naging sarado po ang isip ko nung huli tayo nagkausap. Ako ang dapat na humingi ng pasensya sa iyo, anak. Nasaktan kita ng araw na yon. Ang laki ng pagkukulang ko sa iyo. Tapos ako pa ang may ganang magalit. Magsasalita pa sana si Alex, subalit naudlot yun nang biglang sumingit sa usapan nila si Pablo. Pasensya na po, Sir Oscar, ano? Kung naabala ko po ang father and son moment yung dalawa. Bigla kasi ako nauhaw eh. Pwede po ba makiinom? Aba, oo naman, Pablo. Pero hindi tubig ang iinumin natin ngayong gabi, ha? Umiinom ka ba ng alak? Nako, hindi po ako marunong tumanggi sa grasya, Sir Oscar. Ikaw naman, iyo, masyado kang formal. Dito na lang ang itawag mo sa akin. Hindi kita masyadong kilala pero
Alam kong mabuti kang kaibigan sa anak ko. Kaya simula ngayon, pamilya na rin ang turing ko sa'yo. Maraming salamat po, Sir Tito. Nang gabing yon, uminom silang tatlo. Yun ang unang beses na nakainuman niya ang sariling ama. At pakiramdam ni Alex ay siya na ang pinakamasayang tao sa mundo ng mga sandaling yon. Mula noon ay palagi nang pinaglalaanan ni Mang Oscar ng atensyon ng anak para hindi na maulit ang kanilang hindi pagkakaunawaan. At yun naman talaga ang nararapat. Umaalis ito paminsan-minsan para asikasuin ang ibang negosyo, pero naiintindihan naman yun ni Alex dahil napagtanto niya na para sa kanya ang ginagawa ng kanyang ama. Isang buwan ang lumipas. Muling bumalik sa probinsya sina Alex at Pablo para magbakasyon. Ngunit sa pagkakataon na yon, kasama na nila ang kanyang amang si Oscar. Hindi na naging lihim sa kanyang ama ang kabayanihang ginawa ni Alex sa baryo na yon, at labis ang paghanga at pagmamalaki niya para sa kanyang anak. Nagpasalamat din si Oscar kay Lola Milagros dahil sa lahat ng tulong na ginawa nito para sa kanyang anak. Lalo na kung hindi nagbakasyon si Alex sa probinsya ay hindi na sila magkakaayos pa. Hindi rin nakalimutan ni Alex ang pangako niya kay Dodoy na pasalubong. Tuwang-tuwa ang bata nang pasalubungan siya ng magagandang damit at 2 pares ng sapatos at may kasama pang mga tsokolate. Labis ang pasasalamat ng bata dahil buong buhay niya ay ngayon lang siya nagkaroon nun. Nakibalita rin sila kay Lola Milagros kung may mga aswang pa ba na naghahasik ng lagim sa baryong yon. Ayon sa matanda, sa ngayon ay wala pa. Tahimik na namumuhay ang buong baryo. Ngunit naniniwala ang matanda na kung sakali man na dumating ang pagkakataon na yon, na muling magpakita ang mga aswang at maggasik ng lagim at takot sa kanilang lugar, ay hindi ito mangangamba dahil alam niyang kahit kailan ay hinding-hindi mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan. Hanggang nasa kanila ang makapangyarihang agimat at meron silang Diyos na sinasampalatayahan.